Welcome to Donmar TV News Channel. Ito yung binitawang salita ni Senator Manny Pacquiao. At ito rin naman ang salita ang sinabi ni Sec Cusi. Itong nasa baba. Si Sec Cusi po ang Vice Chairman ng PDP Laban. Di umano, yung kanya daw paksyon, yung kanyang grupo, yung mga taong sa isang event, ang pinupush si Pangulong Duterte na maging Vice President. Sabi ko nga, ano ba masama doon? Kung ipus nila, sino ba ang pinaka pinuno ng PDP? Di ba si Pangulong Duterte? Bakit? Anong masama kung gusto ng PDP, ng ilang mga kanyang mga kapartido na gawin siyang Vice President? Kaya lang, ang dating kasi noon, kung gagawing Vice President si Pangulong Duterte, si Bongo ang presidente. Aba! Nag-react agad si Senator Manny. Nag-react si Senator Manny at galit. Mukhang galit. Okay, sa tingin ko galit Sabi niya, yung salita mo, panindigan mo! Ano, pelikula ba ito? Huwag mong kainin yung salita mo! Nasabi mo, wag munang politika, tulong muna sa tao, wag mong dinidivide yung isipan ng mga membro ng partido. Wag mong dinidivide yung isipan ng mga membro ng partido para gamitin mo sa sarili mong interes. Atapang tao, Wag mong lasunin ang mga utak ng mga membro ng partido para mapagkaiwalay-wala. Hindi ako nakikipag-away sa'yo. Hindi ako yung tao na pwede mo lang laruin. Grabe ang defensive mo, brad, Huwag masyadong defensive. Hindi yung boxing to. At saka sandali, si Pangulong Duterte pinopromote dito, ba't galit na galit ka? Sabi nga ni Cusi, it did not come from me. I have no business compelling political leaders enjoying mandate in their provincial lalim. Ano ba yan? The resolution to urge President Duterte to run for Vice President 2022 is a product of consultative and participatory discussion among political leaders who have strong pulse for their constituents. Eto, dito mo makikita na, uy. Alam mo unang reaction ko, nagkakaalaman. Nagkakaalaman talaga. Kaya nga sabi ko ang galing ni Pangulong Duterte tsaka ni Senator Bongo. Sobrang galing talaga nila. Bakit? Lumalabas na ngayon, kung sino yung mga makakalaban. Ngayon nagkakabukingan na kung sino yung mga totoong kaalyado ni Pangulong Duterte. Kasi anong mali? Sige nga anong mali na merong mga taong nag-desire na maging Vice President si Pangulong Duterte? Anong mali doon? I don't think that's wrong. Bakit? Siya ang pinuno ng PDP. Tapos PDP ang magsabi nung ganun. Anong problema? Pag sinabi ba nilang yun, may magugutom? Para sabihin wag muna mamulitika ngayon? Pag sinabi ba nila yon at kalayaan naman nilang sabihin yon, ibig bang sabihin nun hindi nakakain ng mga Pilipino? O merong hindi mapapagsilbihan? Wag nga wag. Kasi yung palusot, Senator Manny, yung palusot na kesyo, wag muna mamulitika ngayon, wag munang pag-usapan. We all know. Wag tayong nagpapaka-double standard ba? We all know every politician now are planning. Bakit? October na yun Huwag tayo maglokohan. Pinagagagugaguhan nyo naman kami. At saka hindi naman sila nangangampanya, nagrarally na. It was just a desire. And it's normal in every party. I mean, in every mga party na ganyan. Sa mga partido, natural lang na pinag-uusapan na as early as now. So ngayon, para tuloy lumalabas, na ayaw mo yun. Bakit? Kasi pag si Pangulong Duterte nag-Vice President, automatic ang Pangulo, it's either Sara Duterte o si Bongo. So ngayon, nahuhuli na ngayon
kung sino ang kaalyado ni Pangulong Duterte. Ay, meron pang isang teorya mamaya kakwento ko sa inyo. Pacquiao sa kanyang mga kapartido. Ayan. Kasunod po yan ang paglalabas ng resolusyon para kumbinsihin si Pangulong Duterte na tumakbo bilang vice-presidente sa 2022. Nakatutok si Katrina So. Ang resolusyong ito, iniikot ng isang grupo sa PDP laban sa Ano, okay na, may echo pa rin. Ha? Gagalit kayo ha? Galit na galit kayo ha? Hello po sa mga kababayan natin dyan. Thank you po. Salamat sa paalala ninyo. Galit na galit kasi iba dyan eh. Joke lang. nilang mga kasamahan para kumbinsihin si Pangulong Duterte na tumakbo sa pagka-vice-presidente sa eleksyon 2022. Pero ang mismong presidente ng partido na si Senator Manny Pacquiao, sinabing hindi umano lehitimo ang resolusyon at wala siyang alam tungkol dito. Hindi ko alam yun. Hindi yun na sanction ng bilang acting president ng partido. Hindi po yun authorized. Hindi legitimate yung resolution na ginawa. Kaya nga tayo nandito. Tingnan mo yung mga nakapaligid kay Manny Pacquiao. Sino na yung nasa kanan niya? Si Tebes. Kaliwa niya, Coco Pimentel. Kayo na lang pong bahalang mag-conclude. Dahil hindi ko po alam, nalaman ko lang po lately, sinabi sa akin ng tao ko. Sabi ni Pacquiao, hindi pa raw panahon para pag-usapan ang politika. Bilang acting president ng partido, nananawagan sa lahat na huwag muna politika. Ang purpose namin bakit kami nandito ay para linawin na yung mga lumalabas na issue. Sumasang-ayon kami sa panawagan ng ating Pangulo na huwag munang politika ang pag-uusapan kundi ang pagtulong sa mga kababayan natin. Lahat naman tayo Si Tebes, pwedeng tumakbo dyan. No, lahat ng tao may karapatan tumakbo. Pero sa ngayon, tayong lahat, tulong muna ang gagawin natin. Kahapon, sinabi ni PDP Laban Deputy Secretary General Melvin Matibag na mula sa Metro Manila, ganito lang yan ha. Sige, abot tuloy ng muna. resolusyon sa Cebu at Davao. Nabuo daw ang ideya sa isang pulong na pinatawag ng Party Vice Chairman na si Energy Secretary Alfonso Cusi. Kaya, pakiusap ni Pacquiao kay Cusi. Huwag mong dinidivide yung isipan ng mga membro ng partido para gamitin mo sa sarili mong interest. Pero kung umiikot ka, politika ang pinag-uusapan mo, huwag mong ganyanin. Huwag mong lasunin ang mga utak ng mga membro ng partido para magkahiwa-hiwalay. Hindi ako nakikipag-away sa'yo. Kaibigan, gusto ko makipagkaibigan sa'yo. Hindi ako nakikipag-away sa'yo. Hindi ako yung tao na pwede mo lang laruin. Sa isang pahayag, sinabi ni Cusi na isinagawa ang mga consultative assemblies sa Manila, Cebu at Davao upang ipakita ang kanilang suporta sa National COVID Action Plan ni Pangulong Duterte. Ang mga participants daw ang nagkaisa na pumirma ng isang resolusyon para suportahan ang vice presidential candidacy ni Pangulong Duterte. Sabi pa ni Cusi, yun daw ang paniwala ng mga dumalo at hindi raw ito nanggaling sa kanya. Nilinaw naman ni PDP Laban Executive Vice Chairman Senator Coco Pimentel na walang gusot sa loob ng partido nila. There's no infighting. That's why the President, Senator Manny Pacquiao, is reminding the members of the focus of the acting president. Sabi niya, focus sa tulong. Sa panayam naman ng GMA News, sinabi ni Pangulong Duterte na gusto na raw siyang pagpahingahin sa politika ng kanyang pamilya. Umiiwas sa politiko, pero grabe, sunod-sunod ang labas ng mga video, picture, at maging ng mga tarpaulin sa mga probinsya. Kaya nga, alam nyo, lokohin nyo na yung mga kalahi ninyo. Huwag kami. Hindi nyo kami maloloko eh. Sander Vlogger. Kaya nga naging acting president ng partido dahil may pera ka at yung mga nakapaligid sa'yo ay may sariling interest. Real talk. Totoo. Alam mo, may point ka dyan, Brad, kasi sa totoo naman, bakit sa tingin nyo gagawing bakit sa tingin nyo gagawing acting president yan si Manny Pacquiao? Which is true naman talaga eh, 'di ba? Ano 'yun? Dahil sa may pera ka, sikat ka, pwede kang maging
pag sinuportahan mo sa politika, pwede kang tumulong financially. Hihingan ka ng tulong yung mga yan.